Magandang araw guys. Welcome back sa ating munting channel, Kuya Voy TV. At medyo natagalan din ako bago makapag-upload ng video. At ito ang aking content. Sa ngayon ay ito ay may kinalaman po sa mga masasabi po natin conflict sa mga religious belief, lalo na po dyan sa may bandang Middle East. So ito po ang ating video. Itong Truth Will Set Us Free. Ito po ay patungkol po ito sa yung mga katotohanan po na binabanggit po hindi lang po sa Biblia. Ito po yung John 8:31-32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay, tama nga ganyan guys, no? So kasi sa panahon po ngayon, no, minsan madalas marami talaga tayong katanungan sa buhay, lalo na ang patungkol sa ating Diyos na lumikha, na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo at natural kasama na tayo ang pinakamataas na nilalang kasi mga anak po niya tayo. At iyan po ay nakasulat hindi lang po sa Biblia na tayo po ay anak po talaga ng Diyos, kundi sa iba-ibang aklat po ng mga iba-ibang relihiyon. At yan po sa video na ito ay makikita nyo po yung mga iba nating presentation po dito ng ating speaker, no? At halos lahat ng tao sa buong mundo ay naghahanap ng tunay na kasagutan sa mga tanong sa buhay, no? Hindi lang po tayo mga Kristiyano, lahat po ng mga naniniwala sa Diyos ay marami pong mga katanungan. Kaya po sa video na ito ay sabay-sabay po nating pag-aralan ang ating Diyos Ama, hindi lang sa Biblia kundi pati nga po sa ibang mga silipin natin yung ibang mga aklat po ng mga ibang reliyon, no? Dahil ito po ang hakbang para mas maintindihan po natin ng lubusang Diyos Ama na ating tunay na magulang. Dahil ito po ang susi, no? Yung pag-unawa po natin sa kanyang mga salita. Susi po ito sa totoong kapayapaan sa mundo na dapat natin pong maintindihan, no? At binabanggit nga po sa Bible na talagang unahin po talaga natin ang kalooban ng Diyos. At yan po nga ay nababanggit po dito sa sinabi po yan ng ating Messiah, Jesus Christ, John 8:31-32. So guys, wag na natin pong patagalin, no? So bago nating simulan guys, don't forget to subscribe this channel, yung mga hindi pa po nakasubscribe. Ito po ay napaka-importante po itong video na ito. At nawa po ito ay bigyan niyo po ng panahon, oras, no? At ulit-ulitin niyo po itong panoorin. Ito po ay kailangan po ito. Susi po ang Truth Will Set Us Free. Ito na po yung panahon na kasi yung conflict po hindi lang po dyan sa a conflict of religion, no? Yan po yung problema po sa ngayon. Hindi lang po religion, no? Conflict po sa mga ibang ideolohiya, no? Yung babanggitin po dito sa video na ito. So guys, wag na natin patagalin guys. Let's watch this video I mean. Sa pag-intindi natin sa pinanggalingan. Yan ang mga katanungan ng tao mula pa ng unang panahon. Saan ba nang galing ito? Kung yan ang pinanggalingan niya, saan ang galing yung pinanggalingan niya yan? Hanggang sa saan ba nang galing ang lahat? Hindi lang mga taong relihiyoso, pati ang mga pilosopo, yan ang tanong nila. Saan ang pinanggalingan ng lahat? Marami kasing tao ngayon, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Nakakita lang kayo ng taong ganon? Yung bang nagsimula sila may pananampalataya, may simula sila may paniniwala, pero pagkatapos na wala, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Ang isang dahilan, hindi mo makausap. Pag kinakausap mo daw, hindi sumasagot. Hindi mo mahawakan. Hindi mo alam ang itsura. Kaya nagkaroon din ng isang salita ang mga pilosopo, di ba, yung to see is to believe. Alam niyo ba yung to see is to believe? Eh, paano pag hindi mo nakikita? Di wala na. Kaya
unang tanong sa lahat ng katanungan, ito yon. Ano ang katangian ng Diyos? Ganito ba siya? Isang matanda, puti ang buhok at balbas? Kasi ito yung painting ng isang magagaling na painter, si Michelangelo. Ang drawing niya, isang matanda na nakalutang, yan daw ang Diyos. Pero wala yan, hindi yan ang talagang mababasa mo sa Biblia. Said anyway, so ito ang image na alam natin, pero hindi ibig sabihin na pag meron tayong litrato ng Diyos, yun na yun. Ang mahalaga pa rin sa isang tao, hindi yung itsura, yung katangian, tsaka yung pangloob. Yun ang dapat nating maunawaan. Kaya kahit nakita natin ang itsura, painting o sculpture ng Diyos, kulang yun sa ating kaalaman. At ito pa naman ang pinakamahalaga. Para maintindihan natin, hindi lang sa pamamagitan ng relihiyon. Kailangan din natin ng siyensya para maintindihan natin ang katangian ng Diyos. Ito ang tumatalakay ng mundo sa ating paligid. Ang relihiyon ang tumatalakay sa mundo na pangloob, the world within us. Kaya ang gagamitin nating paraan para maintindihan natin ang katangian ng Diyos ay ang science at religion. Hindi lang po sa isa. Dalawa yan. Science at religion, sabi natin kanina, dapat magkasundo, nagkakaisa sa pagpapaliwanag tungkol sa mundo. At ito ang pinakamagandang tinuro ng divine principle para maintindihan ng Diyos. Ang Diyos na hindi mo nakikita ay maaari mong malaman sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Sino rito ang may salamin sa bahay? Lahat kayo may salamin, di ba? Wala pa kayo salamin sa bahay o meron? Yung salamin na pag nakita mo, makikita mo yung sarili mo. Nung hindi ka pa nakatingin sa salamin, alam mo ba ang itsura mo? Hindi. Kailangan mo nalaman ang itsura mo nung tumingin ka sa salamin. Ano yung nakita mo doon? Ang tawag doon, image. Reflection image, di ba? Alam mo yung tinutukoy ko, no? Salamin? Ikaw ito, nakatingin ka sa salamin, sino yon? Ikaw din yon. Kaya lang, image mo yon. Hindi ikaw yon. Yun ang image mo. Hindi ba? At ang sinabi ng Biblia, para malaman mo ang katangian ng Diyos, sinulat sa Genesis, God created in His image and likeness. Anong ibig sabihin nun? Makikilala mo ang image ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya katulad ng isang taong artist, marami siyang ginawa. Ito ang magpapakilala sa kanyang mga saloobin, katangiang pangloob. Hindi man natin makita ang Diyos, meron siyang gawa. At ang kanyang gawa ang magpapakilala kung anong klaseng Diyos siya. Ano ang kanyang katangian. Kaya matagal ng tanong yan, ano ba talaga? Paano malalaman natin ang Diyos? Pero sinimplify ng divine principle sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Iyon ang image niya. Malalaman mo ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Ano yung nilikha? Lahat. Tao ba linikha niya? Oo. Yung mga puno, linikha niya? Mga hayop ba linikha niya? Lahat linikha niya. So dapat, ang lahat ng nilikha ay magpapakilala sa atin sa kanyang mga katangian. Ano ang ating mapapansin? Katulad nito, ito ay ginawa ng isang magaling na painter na nanggaling sa Netherlands. Ang kanyang pangalan, Vincent van Gogh. Yan ang kanyang painting. Siguro sumarap siya sa salamin, pinainting yung sarili niya. Marami siyang obra, pero ito ang pinakatanyag na kanyang obra. Ginawa ng kanta ito ng isang artist na ang pangalan si Don McLean. Ang title ng kanta, Vincent. Ang unang linya ng kanta, Starry, Starry Night. Alam mo yung kantang yan? Paint your palette blue and gray. Alam mo yung kantang yan? Diba? Yung kantang Vincent ay hango sa painting na ito ni Don McLean dahil masyado siyang nabighani sa kanyang ginawa, sa ginawa ni Vincent van Gogh. Ito ang kanyang homeland. Ito yung lugar na kung saan siya nakatira sa Netherlands. Pero kung papansinin niyo yung litrato na ginawa niya, yung kanyang painting, mas malaki ang ginugol niya sa sky at kung makikita niyo, gabi, tahimik dapat,
pero hindi mapayapa ang litrato, parang may kumukulo. Di ba? And then, sa mga tao nakakakilala kay Vincent van Gogh, alam nila, nung ginawa niya ito, marami siyang problema sa loob. Anong ibig sabihin? Lumalabas ang mga saloobin sa mga ginagawa ng mga artist. Kaya itong painting na ito ay naging manifestation ng kanyang saloobin. Kaya ito ang lumalabas na prinsipyo. Sa lahat ng ginagawa mo, ang iyong gawa ay galing sa iyo, ito ay sasalamin sa mga katangian mo at mga saloobin. Kaya napakarami tayo mga artist, may tiga-sulat, tiga-drawing, painting, lahat ng kanilang gawa ay nagiging reflection o image ng kanilang pagkatao. Kilala niyo ba yung writer na ang pangalan si Edgar Allan Poe? Ang sinusulat ni Edgar Allan Poe kadalasan ay mga suspense at horror. At pinakamagaling daw siya at inspirado siyang sumulat kapag lasing daw siya. Kaya ito ay lumabas sa kanyang katangian. Ang tawag dito, principle of resemblance. Hindi mo maiiwasan. Kahit anuman ang gawin mo, nagiging kawangis ng iyong pagkatao. Kaya kapag may magandang trabaho, gawa ng mabuting tao yan. Pag may masamang gawa, gawa ng masamang tao rin. Diba? Kahit anong gawin. Kahit yung pagsusulat natin sa kamay, sabi ng mga nag-aaral ng pagsusulat, ito daw ay may kinalaman sa mood ng iyong pagkatao. Kaya minsan maganda tayo sumulat, minsan hindi. May mga tao pa nagsasabi, mababasa mo daw ang ibang katangian ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat. Hindi yung content, yung pati yung handwriting. Nagmamanifest sa iyong karakter. Narinig niyo na ba yan? Yan. So ang ibig lang sabihin dito, may prinsipyo na kahit na hindi natin siguro alam noon na nanggagaling ang lahat ng gawa sa atin at therefore ito'y naging reflection. Ito ay isang French painter. Ang pangalan niya, ito. Ang basa dyan, Renoir. Anong mapapansin niyo sa lahat ng painting na ito? Meron siyang tinatawag na characteristic style. Anong pinagkapare-pareho ng apat na yan na ginawa ng isang painter? Ang background, puro maliliit na bulaklak. Napansin niyo ba? Pangalawa, kung titingnan niyo, may subject na tao. At kung papansin niyo yung mga tao, iisa ang parang expression ng mata. Medyo blanco. Hindi masaya, hindi rin malungkot. So kung hindi mo kilala si Renoir, hindi mo siguro mapapansin na ganyan. Pero pag nakilala mo na siya, at nakakita ka ng bagong painting, na ganun din ang background, ganun din ang mata, maaring isipin mo, si Renoir ang gumawa niyan. Kasi, yan ang kanyang style. Kaya lahat ng artist may style. Kasi yun ang nasa nature nila. Alam niyo ba, kilala niyo ba si John Denver? Kilala niyo yung singer na John Denver? Nakatira yan sa Denver, sa Colorado. Kaya karamihan ng kanta niya tungkol sa bundok, tungkol sa mga probinsya nila. Di ba? Yung mga Almost Heaven, West Virginia, yung kanta. I-compare mo naman sa isang artist. Kilala mo ba si Bon Jovi? Pareho ba sila ng kanta? Hindi sumusulat ng country music si Bon Jovi. Ang sulat ni Bon Jovi, mga rock. Kilala niyo ba si Beethoven? Yung German composer. Hindi rin siya mag-compose ng rock at saka hindi rin siya nag-compose ng country. Anong kinakompose ni Beethoven? Yung pang-orkestra, mga classical music. Iba-ibang artist, pare-parehong songwriters, pero iba-iba ang itsura o iba-iba ang music na lumalabas sa kanila. Ito ang ibig sabihin ng principle of resemblance. Nagiging character nila ang nagmamanifest. Mahilig ba kayo magbasa ng libro? May mga author, ang kanilang silig, yung mga spy. Katulad nila Robert Ludlum, nila Sidney Sheldon. Pagka naman nagbasa kayo ng mga romantic novels, makikita nyo, iba. Kaya si Sidney Sheldon hindi magsusulat ng romantic. Puro tungkol sa mga spy. Dito naman sila, Barbara Cartland, for example, hindi magsusulat ng mga spy. Kasi yun ang style nila. Naintindihan niyo ba? Pati sa pagluluto. Alam niyo ba yung pagluluto, yung labas ng lasa ng ulam,
nagdidepende sa tao rin. Sa Pilipinas, meron tayong tanyag na ulam, ang pangalan adobo. Alam nyo ba yung adobo? Lahat kayo alam nyo. Pero kung tumikim ka ng adobo, naluto ng iba-ibang tao, iba-iba rin ang lasa. Kasi iba-iba ang gumawa. Ibig sabihin, ang trabaho, ang may gawa ng trabahong yon, nadadagdagan niya ng parang unique na character yung kanyang ginawa. Alam niyo ba yung ulam na pinapaitan? Sarap yan sa ibang tao, ayaw naman ng ibang tao. Pero kung kayo ay mahilig dyan at marami kinatikman, mapapansin nyo, iba-iba yung lasa. Yung iba masyadong mapait, yung iba naman walang pait, yung iba manghang. Kahit yung Bicol Express na sinasabi, minsan sobrang anghang, minsan walang anghang. Anong ibig sabihin? Nagdidepende rin yan sa mga gawa na gumawa sa kanya. Kaya ito ang prinsipyo ng resemblance na tinatawag. Katulad dito, gawa ni Renwa, maliwanag, ito yung katangian ni Renwa. Mahilig siya sa ganito, kaya ito ang naging style niya. Pero may mga bagay na hindi na ito ginawa ng artist. Kunyari, bulaklak. Dahil ito ay hindi na ginawa, wala mang artist na nakikita, pero meron tayong masasabi sa pinanggalingan niya. Ang ibig sabihin, kung wala ka nakikitang gumawa ng tunay na bulaklak, pero meron kang mapapansin sa bulaklak na pwede mong sabihin, ito ang katangian ng may gawa sa kanya. Maganda ba ang bulaklak? Kung mahilig kayo sa bulaklak, kahit anong bulaklak maganda. Kung sino man ang gumawa ng bulaklak, ang ibig sabihin, meron siyang sense of style din. Beauty. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng hugis, ang ganda ng kombinasyon ng kulay, etc. So, sinong gumawa niyan? Walang tao. Pero pwede mo sabihin, kung sino man ang gumawa niyan, magaling na artist. Magaling na tagagawa. Masyadong maganda ang bulaklak na nagiging paraan ng pagsasabi ng pagmamahal. Kaya pag malapit ang February 14, nauubos yung mga bulaklak kasi pinamimigay natin. Sa ganda ng bulaklak, nagpapahiwatig siya ng pagmamahal. Hindi ba? Pero saan ang galing ang bulaklak? Siya ang unang nagpahiwatig nun. Kung sino man ang gumawa niyan, mapagmahal din siya. Sa kanyang kabutihan at kagandahan, pinapahiwatig niya ang kanyang pagmamahal. Nauunawaan niyo ba sinasabi ko? So, ang ibig sabihin nito, hindi natin kailangan makita ang Diyos mismo. Pwede nating malaman ang katangian niya sa kanyang mga nilikha. Tumingin na ba kayo sa kalawakan? Naisip niyo na ba kung gaano kalawak ang kalawakan? Noong unang panahon, akala nila maliliit lang yung mga bituin. Ang lalaki pala niyan. Ang lawak-lawak, ang mundo nating daigdig ay nasa loob ng tinatawag na solar system. 9 na planeta, isang bituin. Ito yung araw. Pero alam nyo ba, ang araw ay isa lamang sa bilyong-bilyong mga bituin sa loob ng tinatawag na sistema ng galaxy, ang pangalan niya Milky Way. And then ang galaxy Milky Way ay naibibilang din sa napakaraming galaxy sa buong kalawakan, at ito ang tinatawag nating universe. Tanong mo, saan ang galing yan? Walang sagot. Pero may makikita kang katangian ng Diyos. Kung malawak yan, di yung gumawa niyan, malawak din ang pag-iisip. Kung maraming kapangyarihan yan, makapangyarihan din yung gumawa. Kung maayos ang kalawakan, ibig sabihin, maayos din yung nag-iisip ng gumawa niyan. Naintindihan niyo ba? Ang pinag-uusapan natin dito, hindi natin kailangan makita ang Diyos para sabihin nating may Diyos. Pero kung titignan mo yung mga umiiral na mga bagay, ito ang nagpapakilala sa Kanya. Kaya ang Diyos ang magaling na tagapagawa, matalinong tagagawa, at saka napakaganda ng Kanyang ginawa. Hindi lang bulaklak, rainbow, bituin, bundok, dagat, ang gaganda lahat. So nalalaman natin ang katangian ng Diyos kahit hindi natin siya makita. Hindi kailangan ng to see is to believe, ika nga natin. So muli, ito ang ibig sabihin ng divine principle. Malalaman mo ang katangian ng Diyos o first cause sa Kanyang ginawang kalawakan. Parang isang artist at saka yung kanyang trabaho. Cause and effect, very scientific. Mind and body. Kaya pwede nating sabihin, ang katawan ay ang pangalawang pag-iisip. Dahil ang katawan, kumikilos ayon sa utos ng isipan. Di ba?
Kaya kahit hindi mo nakikita yung isip, naniniwala ka bang may isip ka? Yan ang tanong ng mga pilosopo eh. Lahat pinagdududahan nila. Paano yan? Sigurado ka ba? Paano malalamang totoo? Hindi nila masigurado. Pero ang totoo, nag-iisip ako. Kaya sabi ni Descartes, I think therefore I am. Sa makatwid, sabi niya, kahit na hindi ako makapaniwala sa maraming bagay o hindi ako makasigurado sa maraming bagay, isang bagay sigurado ako, nag-iisip ako. Kung marunong ka mag-isip, ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita yung isip mo, may isip ka. Nakikita mo ba yung isip ko? Nakikita niyo ba yung isip niyo? Nakikita ko ba yung isip niyo? Hindi rin. Invisible yan. Same. Ang Diyos hindi nakikita. Pero hindi porket hindi nakikita, hindi siya umiiral. Umiiral siya. Sa pag nakita mo yung mga ginawa niya, ito magpapatunay na siya ay umiiral. At ano ang isang bagay na makikita mo na style ng Diyos sa paglikha? Ang sabi ng divine principle, revelation, ang lahat daw ay may pares. Hindi yung pagkain. Alam niyo yung pagkain pares? Hindi yon. Ang ibig sabihin ng pares, merong dalawang katangian ng bawat bagay o bawat nilalang. Ang tao may isip at may katawan. Sabi ko nga kanina, lahat kayo may isip kahit na hindi nyo nakikita. Ako may isip kahit hindi kayo nakakakita sa isip ko. Pero hindi lamang ang tao. Ang hayop ba may isip din? No? Ang hayop ba may isip o wala? Meron. Kahit langgam may isip yan. Minsan nauunahan ka, natatakasan ka ng daga kahit gusto mong huliin. Kasi mga wais din yan. Minsan kahit binabantayan mo yung linuluto mo, naiisahan ka ng pusa. Diba? Pag kumatok ka ng isang bahay, alam ng aso kung estranghero ka. Pero pag ikaw yung umuwi sa bahay mo, yung aso mo, gumagalon yung buntot, tsaka nakataas yung tenga. Kaya ang aso, may isip yan. Ang baboy ba may isip? Meron din. Hindi kumbaga karne lang yan na 4 kilo. Ang hayop na baboy, merong sariling pag-iisip. Kahit magluto ka pa ng pagkain, maingay na yan, humihingi na. At pag oras na siya'y kakatayin, masaya ba yung baboy o umiiyak? May isip siya. Kaya ang ibig ko sabihin dito, pareho sa tao, meron din siyang karakteristik na dual. Hindi lamang ang hayop. Ang halaman ba, meron din ganon? Dual din ang halaman. Meron tinatawag tayong internal at saka form ang halaman. Ito ang dahilan nagkaiba-iba mga halaman. Merong karakter ang halaman. May halaman na tumutubo pag tag-ulan, may mga halaman na mas magandang tumubo pag tag-init. Hindi ba? Alam niyo ba yung bulaklak na tinatawag na sunflower? Bakit siya tinawag na sunflower? Summer. Mahilig siya sa araw at saka lagi siyang tumitingin sa araw. Meron pang halaman, pag hinawakan mo daw, nahihiya. Nakakita na kayo ng gano'n? Yung pag nakantibo pero sumasara? Merong kanya-kanyang karakter. Kaya ang ibig sabihin, may mga bagay na hindi natin nakikita na pwede nating sabing katangian din ng halaman. Invisible ang mga internal. Kaya ang halaman, hindi lang siya kahoy, hindi lang siya dahon, hindi lang siya bunga. Merong internal nature din ang halaman. Very interesting. Pareho sa tao, pareho sa hayop, ang halaman ay meron ding internal o sariling pag-iisip. Kaya ito ay pinatutunayan. Alam niyo ba yung buto? Nakakita na kayo ng sili, may buto. Nakakita ng kamatis, may buto. Nakakita na kayo ng talong, may buto. Kung titignan niyo yung itsura ng buto, walang pinagkaiba. Pero ang pinagkaiba, hindi yung itsura, hindi yung form, yung internal nature. Pag tinanim mo yung 3 buto sa lupa, kahit pare-parehong lupa, pare-parehong alaga, pag tumubo yan, 3 magkakaibang halaman ang tutubo. Nakikita mo ba yon? Pag hinati mo ba yung buto ng halaman, makikita mo yung nasa loob? Wala kang makikita. Nakakain na ba kayo ng mangga? Subukan yung hiwain yung mangga. Meron ka ba makikitang kahoy doon? Nakikita mo ba yung dahon doon? Invisible yan. Ibig sabihin nito, may internal nature ang halaman. Hindi ba? Ito ay science. Hindi ito, kumbaga, turo ng mga religion. Pero pinapatunayan niya na may mga bagay na hindi nakikita na umiiral sa ating mundo.
invisible. Kaya ang Diyos, hindi man natin makikita, masasabi nating umiiral siya. Lalo na ito, wala na to sa mga libro ng Biblia, sa Quran, molecules, atoms, and particles. Mula nung na-discover ng tao yan, ang kanilang napatunayan o napag-aralan, ito din ay may pares na katangian. Inherent nature at saka matter. Medyo scientific na yung usapan natin. Nung nag-aaral tayo ng elementary, pinag-usapan natin ang matter. Lahat ng may timbang at lahat ng may space, nag-occupy ng space ay matter. Pero alam niyo ba, ang matter, hindi lamang siya bagay, meron siyang katangian sa loob. Example, alam niyo ba yung tinatawag na ginto na 24 carats? Yung pure na pure. At ginto na pagpalagay natin 10 carats. Minsan mas maganda pa yung itsura ng 10 carats pag ginawa niya magandang singsing. At yung 24 carats bato. Pero anong pinagkaiba? Yung characteristic. Anong ibig sabihin nun? Anong mas mahal? Yung 24 carats o yung 10 carats? Kahit mas maganda pa ang singsing na gawa sa 10 karat, mas mahal ang halaga ng ginto na bato na 24 carats. Bakit? Sa katangian niya. Marami naluloko sa, anong tawag doon? Jewelry. Kasi minsan, ginagawa nilang mukhang diamond yung puwit ng baso. Sa form, pareho. Pero sa internal character, magkaiba. Naintindihan po ba natin? Kaya anong ibig sabihin? Mula sa pinakamaliliit na alam natin, hanggang sa pinakamalalaking bagay, hanggang sa umabot sa tao, makikita natin ang style ng paglikha. Ano yung style? Lahat ay may dual characteristic. Hindi man natin makita ang Diyos na pinanggalingan, pwede nating i-conclude na ganito, na ang pinanggalingan ng pares ay walang iba, kung hindi yung nagsimulang lumikha sa lahat. Kaya ang lahat ng nakikita natin, hindi lang basta sumulpot na parang kabuti pagkatapos tag-ulan. Ang lahat ng nakikita natin ay lilikha. Paano naman sasabi yun? Kasi may pattern, may style lahat na dual characteristic. Naiintindihan po ba natin? Ano yon? Merong original, internal character na hindi nakikita at original external form na nakikita. Ito na ang sagot sa ating katanungan. Paano mo makikilala ang Diyos? Hindi mo man siya makita, siya ay ang Diyos na internal character at external form. Siya ang original. Kaya pag sinabi natin original, yung galing sa Diyos. Wala nang mas original dito. Kaya ang Diyos ay pares ng pangloob at panglabas. Yan ang unang itinuturo ng divine principle. Kaya mababasa natin to, sinulat ni Paul sa mga Roma. Mula pa ng simula ng paglikha ng mundo, ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Matagal na nang alam niyon. Matagal na yun na isulat. Pero ang divine principle na nagpapaliwanag gayon kung anong kahulugan ito. Kaya hindi natin nakikita, pero pwede natin siyang malaman. So pag tumingin kayo sa kalawakan, pag tumingin kayo sa kalikasan, pag tumingin kayo sa bundok, sa tubig, ito ang nagpapakilala sa atin sa katangian ng Diyos. So may katangian ba ang Diyos sa bato, sa kahoy, sa salamin? Meron. Kaya nga sa salitang theology, merong salitang omnipresent. Narinig niyo ba yung salitang omnipresent? Ang ibig sabihin po ng omnipresent, God is everywhere. Bakit God is everywhere? Because God is in everything. So dapat ganun. Kaya lahat banal. Pati gamit banal. Kaya dapat, tingin natin sa lahat ng bagay, nagmamanifest ng nature ng Diyos. Pero higit sa lahat ng kanyang lilikha, ang pinakamalapit sa kanyang katangian, ang pinakamataas na kanyang lilikha, ang sangkatauhan. Ang tao, ang pinakamalapit sa katangian ng manlilikha. Tayo yon. Ito rin ang nakasulat sa Quran. Alam niyo ba yung Quran? Ito yung libro ng mga Muslim. Ito ang Biblia nila. Sabi doon, siya, si Allah, ang una at ang huli,
ang panglabas at pangloob. Ibig sabihin, pareho lang ang tinuturo. Biblia at saka ng Quran. Huwag natin hahanapin yung pinagkaiba. Pareho ang tinuturo ng Quran tungkol sa Diyos. Iisa siya at meron siyang panglabas at meron siyang pangloob. Sabi naman ng Biblia, merong internal qualities, eternal power, and deity. Dalawa rin. Kaya ang ibig sabihin, nagkakaisa sila para sabihin na ang katangian ng Diyos ay makikita natin sa mga nilikha niya, sa lahat ng mga bagay sa ating kapaligiran. Kahit na isang pirasong dahon, kahit isang pirasong bato, doon natin makikita ang kanyang katangian dahil ang lahat ng nilikha ay may pangloob at panglabas. Ito pa nakasulat sa Quran. Verily, sa pagpapalit-palit ng araw at gabi at sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa lupa at sa langit, ito ay mga palatandaan sa mga taong kumikilala at natatakot sa Kanya at may takot sa Kanya. Ang lahat ay palatandaan sa katangian ng Diyos. Okay? Hindi tayo kasi masyadong sanay siguro magbasa ng Quran, pero nakasulat dito sa Quran. Kaya wag nating iisipin na mali yung isang relihiyon, tama lang yung relihiyon natin. Dahil marami tayong matututunan din sa kanila. Pero ito pa ang isang maobserbahan. Pag tinignan mo ang lahat ng kalikasan, may pares ng pangloob at panglabas. Pero meron ding isa pang klaseng pares, yung lalaki at babae. Sabi sa Biblia, hindi daw tama o mabuti na nag-iisa ang lalaki. Sino yung lalaking yon? Sino yung unang lalaking nilikha ng Diyos? Si Adan. Anong ginawa niya? Pinatulog niya raw si Adan. Mahimbing na mahimbing. Hindi ko alam kung paano pinatulog. Kasi habang natutulog daw siya, hinugutan siya ng tadyang. Anong ginawa ni God? Dinuto niya? Hindi. Yun daw tadyang ang pinanggawa niya ng kapareha. Ang tawag, babae. So saan galing si Eva? Kay Adan. Sa tadyang ni Adan. Kaya sabi ni Father Moon, si Eva at Adan daw, magkamukhang magkamuka. Hindi daw sila magkaibang itsura. Magkamukhang magkamuka. Para silang kambal. So ang unang lalaking si Adan, ang unang babaeng si Eva. At ito'y prinsipyo na mapapansin mo, hindi lang sa unang panahon hanggang ngayon. Dalawang klasing kasarian lamang ang ipinapanganak na tao. Kaya sabi natin, kung hindi babae, ano yon? Maliwanag kaagad. Kung hindi lalaki, ano yon? Babae. Diba? Lumikha ba si God na pangatlo? Pang-apat? Dalawa lang. Babae o lalaki. Very interesting. Ito ang tinatawag na pair system at nakasulat din to sa Quran. Sa lahat ng ginawa, gumawa sila ng pares para tayo ay makatanggap daw ng instruction. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng babae at lalaki, marami tayong matututunan tungkol sa gustong sabihin ng Diyos sa atin. Kaya dapat pag-aralan natin ang ibig sabihin ng babae at lalaki. Nakalagay yan sa Quran 51. Alam mo yung symbol na ito? Ito yung symbol ng Taoism. Ito yung religion na nanggaling sa China na sinimulan ni Lao Tzu. Yan. Sino man magbasa ng Chinese sa inyo? Mahirap basahin, hindi natin alam basahin, pero ito ang kahulugan niya. One yang, one yin. This is the Tao. Kaya narinig niyo siguro sa mga Chinese yung yin and yang. Isang yin at isang yan. Ibig sabihin niya, ito daw yung Tao. Ang Tao, ito yung prinsipyo ng kalawakan. Babae, lalaki. Yin and yang. Sino nagturo? Si Lao Tzu. Ito ang napag-aralan nila, ito ang revelation nila sa China at kumalat sa buong Western world. Nakasulat sa Book of Changes. So ang ibig sabihin, ito ay isang prinsipyo na makikita natin. Hindi lamang sa mga tao, ganun din sa mga hayop. Dalawang kasarian lamang ang pinapanganak. Ilang hayop bang alam niyo? Kalabaw, baka, baboy, kambing, aso, pusa. Pero dalawa lang ang kasarian ng lahat ng klase ng hayop. Kung hindi babae, ano yon? Kung hindi lalaki, ano yon? Malinaw. Nakakita na ba kayo ng nilikha na Diyos na likhang pangatlong kasarian? Nakakatawang isipin, mga baklang baboy,
o kaya mga tomboy na mga aso, mga baklang baka. Meron bang ganon? Meron ba mga tomboy na kalabaw? Wala. Dalawa lang yan. Ang sa tao lamang nagkaroon ng problema sapagkat sa ating kalayaan mag-isip, pati yung mga prinsipyo hindi natin ginalang, parang kahit na lumagpas na tayo sa mga prinsipyo yon, sinasabi pa rin natin kalayaan natin mag-isip ng ganon. Kaya ito ang problema sa mundo natin na walang prinsipyo. Akala nila, kung pinanganak kang lalaki, pero gusto mo maging babae, pwede pa yon. Hindi pwede yon. Diba? Pinanganak ka lamang babae, gusto mo maging lalaki, hindi rin pwede yon. Ang mga hayop na nilikha ng Diyos, dalawang kasarian lamang. Pati mga isda, pati mga ibon, pati mga insekto, pati mga uod. May mga uod na sa isang katawan, meron pang babae at pang lalaki. Pero ganun pa rin ang prinsipyo, paris pa rin. Walang nilikha ang Diyos na walang kasarian. Nabuhaya, yung mga non-living things, walang kasarian kung babae o lalaki. Pero lahat ng hayop, insekto, ibon, isda, pati yung mga nakikita mo mga langgam at ipis, may babae at lalaki yan. At ang isa sa mga pinakabagong development sa discovery, pati yung mga bakterya, alam niyo ba yung bakterya? Yung mga nagiging dahilan ng sakit, may babae at lalaki din daw ang bakterya. Ang halaman ba may babae at lalaki din? Meron. Alam niyo ba yung bulaklak? Yung bulaklak, may tinuro sa atin ng mga teachers natin sa elementary na stamen at pistil. Ang stamen, panglalaki. Pistil, tinuro sa atin ng mga bata pa tayo, may ovary. Ito yung pangbabae. So, ang ibig sabihin, kung titingin kayo sa isang halaman, ang bulaklak na pinakamagandang parte niya, ito ang sexual organ ng halaman. Kasi dito sila nanganganak. Kapag yung stamen, nalagyan ng pollen yung ovary, anong nangyayari? Nanganganak yung halaman. Kasi stamen at pistil para mag-asawa. At pag si pistil na buntis, magkakaroon ng bunga. Yung bunga may buto. Yung buto, ito yung anak nila. Kapag tinanong mo yung buto, kamukhang-kamukha ng magulang. Kaya sabi natin, kung anong puno, siya ang bunga. Kaya ang tinatawag natin mga halaman ay meron ding tinatawag na babae at lalaki. Sa palagay nyo, aksidente nangyari yan? O may lumikha dyan? Merong gumawa ng planong yan. Ito ay hindi basta nangyari. Ito ang nakikita natin sa kalawakan natin. Lahat ay may pares. Pero sa mga bagay na hindi nakikita, hindi na living thing, na tinatawag yung non-living thing, mahirap sabihin na babae o lalaki. Pero ganun pa rin, may prinsipyo ng pares. Yung mga non-living things, meron silang tinatawag na positive at negative. Interesting. Sa mga molecules, merong cation or anion. Again, science na naman ito. Hindi ito kinuha sa libro ng Biblia. Cation, kapag ang molecule mas marami yung negative ion. Anion, kapag ang molecule mas marami yung negative ion. So, ibig sabihin, meron silang katangian ding positive at negative. Ang pinakamaliit na bagay noon ay atom. Ang atom ay pwedeng maging positively charged o negatively charged. Ibig sabihin, dalawa rin, pares din. Pero sa modern science, na-discover natin ang nasa loob ng atom, yung tinatawag nating subatomic. At napatunayan din sa pag-aaral na ang tinatawag nating positive ng atom ay proton at ang negative ng atom ay electron. Narinig niyo ba yung mga salitang yan? Yung proton at electron ang bumubuo ng tinatawag nating atom. Imagine, ang ginawa lang ng Diyos, dalawa. Isang proton, isang electron. At nagawa niya ang buong kalawakan. Kasi kapag si electron, nakilala si proton at nagkaisa silang dalawa, ito na yung tinatawag na hydrogen element. No? Kung natatanda yung chemistry. Kapag itong si electron at si proton nakakita ulit ng isa pang electron at sumama doon sa kanilang pagsasama, anong mangyayari? Si hydrogen ay magiging helium. Ito yung number 2 element sa periodic table. Ang ibig sabihin, ang lahat ng elements, ang lahat ng chemical
ay binubuo ng proton at electron lamang. Ibig sabihin, sa dami ng nakikita mo na iba-iba, merong mga prinsipyo yan sa likod. Ang lahat ay may positive at negative, proton at electron. Hindi ba nakakagulat? Ganun pala ang universe natin. Ginawa ng Diyos na pares-pares. So katulad ng binanggit natin kanina, hindi natin makita ang Diyos, pero alam natin ang mga kapaligiran natin, ang mga nakikita natin ng likha niya, at lumalabas na may masculine, feminine, o positive at negative sa makatwid. Kung ang universe lumabas ng ganito, mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalaki, ito ay nanggaling sa manlilikha. Hindi natin kailangan makita ang Diyos para sabihin, ang Diyos ang original masculine at original feminine. Adyo? So ang Diyos, ang original masculine, pinanggalingan ng lahat ng lalaki at kalalakihan, at siya rin ang original feminine na pinanggalingan ng lahat ng kababaihan. Okay? Kaya ito ang tinatawag nating pair system. Makikita natin sa mga non-living things, makikita natin sa mga halaman, makikita natin sa mga hayop, makikita natin sa tao. Iisang prinsipyo. Ibig sabihin, ito isang universal na prinsipyo. Hindi lang ito kumbaga na-imbento ng divine principle. Ang kagandahan ng divine principle, pag tinuturo ito, hindi dahil sa ayaw mo maniwala, mali na yon. Maniwala ka o hindi, totoo ang prinsipyo. Kasi hindi galing lang sa isip o katang-isip. Ito'y nanggaling sa universe. Kaya maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Nakakaawa sila kasi pagdating sa panahon na punta na sila sa spiritual world, mapapatunayan na nagkamali pala sila. Kaya ang Diyos ay tunay na umiiral. Hindi dahil naniniwala ka may Diyos, pag ayaw maniwala, wala ng Diyos. Hindi ganun yon. Kaya ito ang ibig sabihin ng prinsipyo, universal. Hindi mo pwedeng sabihin na ayokong maniwala. Pag prinsipyo, dapat paniwalaan mo dahil totoo yan. Example, ang araw ay sisikat sa silangan. Sinong naniniwala doon? Kahit hindi kayo maniwala, sa silangan palagi yung sisikat. Hindi ba? Kahit lulubog sa kanluran, sino ay maniwala? Maniwala kayo hindi, laging sa kanluran lulubog. So, sino ay maniwala sa Diyos? Kawawa sila kasi mapapatunayan nila sa sunod, later on, na may Diyos pala. Kaya ito ang kagandahan at kapangyarihan ng prinsipyo. Hindi siya hango sa inspirasyon lamang o hindi siya hango sa isang revelation lamang, pero ito ay validated ng nature, science, pinatunayan at pinagtibay ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Kaya ito ang ibig sabihin ng ikalawang katangian na pares, babae at lalaki. Binanggit ito sa Genesis. Sabi doon, God created man in His own image. And then binanggit, male and female. So sinong gumawa kay Adan? Ang Diyos. Sinong gumawa kay Eva? Diyos din. So ang tanong, may katangiang pambabae ba ang Diyos o wala? Dapat meron. Kung hindi, saan kayo nanggaling mga babae? Kung ang Diyos ay lalaki lamang, kayong mga babae, mukhang lalaki pa rin. Kasi yun ang image ni God eh. Pero dahil ang Diyos ay nakagawa ng kababaihan, ibig sabihin, ang katangian niya, hindi lamang pang lalaki, kung hindi pang babae rin. So therefore, ang Diyos ay pang lalaki at pang babae ang kanyang katangian. So, yung unang tanong natin, dapat maintindihan natin ang Diyos. Ang Diyos ay may personalidad. Meron siyang isip at katawan. Ang katawan ng Diyos, hindi yung katawan mismo, yung energy niya. Pero higit sa lahat ito, ang Diyos ang magulang. Kung ang Diyos ay magulang, ay kung ang Diyos ay may panglalaki at pangbabae, ang tawag natin sa Diyos Ama, Diyos ay ina rin natin. Kaya kapag ang Diyos ay ama't iba, ama't ina na pinagsama sa isa, anong tawag sa pinagsamang ama't ina? Magulang. Ito ang napakahalagang conclusion para maintindihan natin ang Diyos na sinasabi ng divine principle. Ang Diyos ay magulang sa ating lahat. Ito ang magkakabuklod-buklod sa sangkatauhan. Ano man ang kulay ng balat, ano man ang wika o salita, ano man ang kultura, ano man ang relihiyon, hindi na ganun kaimportante. Lahat tayo ay anak ng Diyos.
Kung ganon, sino yung katabi mo? Siguro first time mo nakita yan, tiga ibang lugar. Pero kahit hindi mo kilala, kung anak din siya ng Diyos at isang magulang ninyo, anong tawag sa relasyon na yon? Magkapatid. At kung kayo yung magkapatid, anong tayong lahat? Isang pamilya. So ito ang itinuturo ng divine principle. Kaya sabi ni Father Moon, bago ka naging Katoliko o Protestante, una sa lahat, ano ka? Anak ka ng Diyos. Bago ka naging Muslim o Hudyo o Buddhist, una sa lahat, ano ka? Anak ka ng Diyos. Pangalawa lang yun. Kaya kung tatanungin mo sa sarili mo, ano kaya ang relihiyon ng Diyos? May relihiyon ba ang Diyos? Wala. Ang Diyos ay magulang. At kung Diyos ay magulang, tayo yung mga anak niya, hindi natin gagawa ng, kumbaga, bakod, na tayo ay magkaiba ng lahi, magkaiba ng apelido, magkaiba ng relihiyon, hindi tayo magkaano-ano. Hindi. Ang Diyos ang paraan na magkaisa ang sangkatauhan. Kaya yun ang kahalagahan kung bakit natin kailangan pag-usapan at pag-aralan ang katangian ng Diyos. Kaya ang Diyos, hindi siya kumbaga nakatira lamang sa isang simbahan o sa isang relihiyon o pinaniniwala ng isang grupo. Yung tinatawag nating Allah, Jehovah, Yahweh, El Shaddai, Brahma, kung ano man itawag mo, pare-pareho yan. Iisa lang naman ang linikha, iisa lang naman ang kalawakan. Bakit sasabihin natin na iba yung Allah, iba yung Jehovah, iba yung Yahweh? Iisa lang yan. Kaya para magkasundo, ang Diyos ay magulang. Tayong lahat, mga anak. Ang problema, dahil nga hindi na masyado naniniwala ang tao sa relihiyon, nauso yung usapin na nanggaling daw tayo sa unggoy. Narinig niyo na yun, di ba? Kung ako ay anak ng Diyos, kung kayo rin ang tingin ko sa inyo anak ng Diyos, mahal ko kayo dahil kapatid ko kayo, hindi ko kayo iisipan ng masama. Pero ang problema, pag naniniwala ako na ako'y nanggaling sa unggoy, anong relasyon ko sa inyo at ang tingin ko sa inyo, mga anak din kayo ng mga unggoy? So, unggoy sa unggoy, parang hayop. Kaya madaling manakit, madaling mandaya, madaling pumatay, madaling magnakaw. Kung ang ginagawa mo ito para sa hayop din na ang tingin mo. Pero kahit di mo kilala, kahit may problema pang binibigay sa'yo, pero kung ang tingin mo sa kapwa mo, kapatid mo, dahil ito'y anak din ng Diyos, hindi mo iisipan ng masama. Napakalaking kaibahan, di ba? Ang magulo pa sa buhay natin ngayon sa mundo, yung pare-pareho mga religyoso nag-aaway. No? Dalawang tao nagdidebate, mamaya sigawan na, demonyo ka, ikaw diablo ka. Nagsimula yan sa debate lang sa relihiyon. No? Mamaya kasama na yung pamilya, mamaya kasama na yung mga kamag-anak. Yan, mamaya meron ng karahasan. So yun ang una nating dapat maunawaan. Sa principle of creation, ang una nating dapat maunawaan ang tungkol sa ng pinanggalingan ng lahat. At ang conclusion natin, ang Diyos ay ang hindi nakikita, pero tunay na magulang ng tao. At ang tao na pagbubuklod dahil sa Diyos na magulang, tayo'y magiging magkakapatid. Kaya kahit hindi mo kilala, kapatid mo. Na-meet mo lang sa isang pagkakataon, kapatid mo dapat ang tingin doon. Okay, naintindihan nyo? Puntahan natin ang ikalawang tema or topic ng principle of creation. Ito naman ay may kinalaman sa mga relasyon. Lahat tayo, marami tayong relasyon na dapat gagampanan at gagawin. Lahat din tayo naghahanap ng magandang relasyon. Pero hindi lahat ng relasyon natin natatapos sa magandang ugnayan, magandang pagsasama. Madalas, malungkot. Minsan nga, masakit ang nangyayaring resulta ng relasyon. So, ang ibig sabihin nun, merong mga relasyong tama at meron ding mga relasyong mali. Ano ang relasyong tama? Ito yung base sa tamang prinsipyo. Ano yung tamang prinsipyo? Yung galing sa Diyos. Ano ang prinsipyo ng Diyos pagtungkol sa mga relasyon? Ito ang ating pag-uusapan. The principle of relationship. Katulad nito, ito ba yung tinatawag nating clownfish? Ito yung tinatawag nating sea anemone. Ang clownfish, lagi nagpupunta rito para magtago sa mga gustong kumain sa kanya. At habang nandito siya, marami siyang nakakain din sa paligid ng anemone. Parehos lang nakikinabang. So meron silang special na relasyon. Ang tawag dun sa biology, symbiotic relationship o symbiosis.
Pag magkakaroon ng relasyon, tatandaan natin palagi, dalawa. Hindi pwedeng isa nakikipagrelasyon sa kanyang sarili at relasyon. Dalawa. Pero ang napakahalaga na dapat natin tatandaan pagdating sa relasyon, dalawang posisyon. Ibig sabihin, yung isa subject, yung isa object. Hindi pwedeng parehong subject, hindi rin pwedeng parehong object. Kailangan yung isa subject at object. Hindi ko alam ang English at ang Tagalog ng subject and object. Pero ang ibig sabihin ng subject, ito yung nangunguna. Dapat, yung object naman, ito yung sumusunod. So sa dalawang taong nag-uusap, pag yung isa nagsasalita, yung isa dapat nakikinig. Imagine nyo kung pareho kayo nagsalita, meron ba kayo maiintindihan? O kaya kung sabay kayo makinig, ano kaya maririnig nyo? Wala rin. Kaya para magkaroon ng tinatawag na makabuluhang relasyon, tatandaan natin, ang unang requirement, dapat dalawang posisyon, yung isa subject, yung isa object. Ang subject, siya yung nangunguna. Ang object, siya yung sumusunod sa pangunguna. Kapag ganoon, ang ibig sabihin dito, si subject nagkakaroon ng relationship dahil kay object. Si object naman nagkakaroon dahil kay subject. Dito nang galing yung katagang sikat na lagi natin ginagamit, live for the sake of others. So, bakit lumikha ang Diyos ng subject? Hindi para sa kanyang sarili, para kay object. Para kanino si subject, si object? Para sa sarili niya? Hindi rin. Para kanino? Kay subject. Walang nilikha ang Diyos na para mabuhay, umiral sa kanyang sarili lamang. Siya ay nilikha para magkaroon ng relasyon sa iba, sa kapwa. Yun ang ibig sabihin ng relasyon. Prinsipyo ng relasyon. Ayon sa divine principle. Kahit ang teacher pwedeng matuto sa isang estudyante. Sa pamamagitan ng pagtatanong niya, marami natututunan ng isang teacher sa estudyante. Kaya nga, kailangan may subject, may object. Ito ang nagbibigay ng magandang relasyon. Alam niyo ba ito? Ito yung tinatawag na hummingbird. Kumukuha siya ng nectar sa bulaklak. Pero hindi lang ito pinakikinabangan ng ibon. Pinakikinabangan din ito ng bulaklak. Dahil habang kumukuha ng nectar ang ibon sa bulaklak, yung bulaklak ay nabubulabog at mas maganda ang chances na magkaroon ng maraming bunga dahil sa tinatawag na pollination or cross-pollination. Narinig na yon? Kaya ang ibig sabihin nito, hindi yung gamitan. Pareho silang nakikinabang. Hindi lang yung isa. At mas maganda ang binubunga kapag nagkakaroon ng ganitong relasyon. Ito yung mga, ang tinatawag dito, usa. Maraming pasahero nakasakay sa kanyang likod. Pero hindi lang sila nakikinabang ng sakay. Habang nakasakay sila ang kumakain doon sa mga kuto-kuto ng usa. So nakikinabang si usa doon sa ibon, ito naman mga ibon nakakalibreng sakay. Pareho silang nakikinabang. Sa kalikasan, ito ang makikita natin. Walang naggagamitan, walang kumbaga nag-uunahan na parang siya ang mag-dominate. Ang paglikha ng Diyos sa lahat ng nilikha ay pares ng subject and object. Para yung subject ay para kay object, si object naman ay para kay subject. Ito ang ibig sabihin ng prinsipyo ng paglikha. Kaya sa lahat ng bagay, walang nilikha na para mag-solo, mag-independent. Pwede lamang tayong umiral kung tayo ay may engage sa tinatawag na reciprocal relationship. Buhaya, nakabukas ang bibig, pumasok yung ibon. Ayon sa kalikasan, hindi niya isasarado. Merong tinatawag itong symbiosis.